Ang topic po natin for today ay tungkol po sa bakit nagmamatter kay Lord ang puso. Yan sabi ng Biblia, ng Jeremiah 17 verse 9, ang puso daw ay mapandaya, ang puso daw ay deceitful. At sabi pa nga, wala daw lunas ng kabulukan ito. Pero bakit nagmamatter kay Lord yung bagay na yun? So talaga yun, bakit kaya? Alin, yung puso. Hindi nakikinig siya sa Pero kung sasagot ako as believer Christ, matter kay Lord ang puso kasi dyan mas mismo nangungusap ang Diyos eh. Dyan mo lahat nararanasan, nararamdaman ang klase ng emosyon. Yeah. At mas yan ang malimit mong pinakikinggan. Ang sabi niya, makinig ka sa iyong puso. Diba? Minsan kasi sinasabi na ng utak mo na mali yan, pero pag antigas ng ulo natin, dahil nga, puso. Follow your heart. Follow your heart, diba? Kahit mali na, basta follow your heart, i-follow mo yung heart mo. Pero, sinasabi nga ng Diyos, kaya ka matter sa Kanya, ang Diyos kasi lang ang nakakakita ng laman ng puso ng tao. Amen. Siya yung nakakabatid ng tunay mong nararamdaman. Pwede physically nakangiti tayo, masaya tayo, sabihin natin okay tayo. Pero deep in the heart, kita ng Diyos yung mga emosyon na itinatago mo, yung gusto mong sabihin. Kita niya at inalaw ng Diyos, matay niya sa Kanya kasi siya lang yung nakakakita niyan. Yes. Na hindi nakikita ng mga taong kaharap mo. Wala ka namang, ito natin naman yung puso ko, wawarakin ko, makikita mo, wala sasabi, anong kulay nito? Hindi. Ang Diyos lang ang nakakakita niyan kung ano yung lagay at tayo ng puso mo. Amen. Kaya matter yun sa Diyos. Diyan lang siya mas una-unang kumikilos. Yun. Yung tama naman si Raquel, si Sister Raquel, sa kanyang sinabi na sa ganung way, nagmamatter kay Lord yung puso natin. At isa pa kung bakit nagmamatter sa Lord ang puso natin, kasi ito yung bagay na, ito yung lagi nating inilalapit sa Lord. Ito yung sa araw-araw, ito yung bagay na inilalapit natin sa Lord. Kaya nga sabi ni David sa Psalm 51 verse 10 na, create in me of your heart. Amen. Create in me of your heart. Kasi alam ni David na ang puso ng tao mapandaya. Ang puso ng tao marumi sa simula pa lamang. Kaya itong bagay na ito, ito magmamatter kay Lord. Kasi sa bagay na ito, dito mag-glorify ang Lord. Kasi walang bagay na maaaring ihandog sa Diyos na malinis na. Tanging yung bagay na makikita yung glory ng Lord ay yung bagay na siya mismo yung naglinis. At sa paglapit natin sa Lord, dito nagsisimulang tayo malinis. Dito nagsisimulang tayo mabago. Ayan. At ang sabi pa nga, ang sabi ng Biblia, sa Ezekiel, chapter 36, verse 26 to 27. Tingnan natin. Pero sabi nga, bakit daw matters? And tanong, kamusta ba puso mo?